Magandang hapon po, good afternoon sa lahat ng Pasigenyo. Kumusta po kayo? Dito po ang ating Monday afternoon updates. Meron nating Monday updates po. Hindi na ako nakapag nung lunchtime, sabi ko kanina mga lunchtime, pero hindi na kinaya ng mga schedule. So ito po, yung iba sa inyo baka pauwi na maya-maya o yung iba baka nasa trabaho. Mamaya nyo na po panoorin ito. Bibigyan lang po ako ng konting update. Siyempre, ang unang update natin ay COVID-related pa rin. At maraming bago ngayon. Pero bago in the sense na, okay. So, una 486 active cases, yung pinaka huling bilang natin. 486 cases. So, makikita natin malinaw na pababa yung trend natin. Ganun din naman sa ibang LGUs sa NCR. Sa buong rehiyon at siguro pati sa buong bansa natin, pababa yung trend, pero now more than ever dapat mas mag-ingat pa tayo at marami tayong ginagawa bilang isang lokal na pamahalaan at bilang mga individual para mapababa na talaga yung bilang at mapabagal yung transmission ng COVID-19. So 400 plus, hopefully by the end of the month ay nasa double digits na lang siya, ngayon nasa triple pa. So hopefully hindi naman natin mapipredict talaga. Yung mga variant nga, alam natin talaga mas nakakahawa, pero ginagawa naman natin ang lahat. Salamat sa DPWH at sa national na pamahalaan dahil meron po tayong bagong facility na for inauguration na rin, finishing touches na lang. In case tumaas, syempre naghahanda tayo lagi for worst case scenario. Sabi nga, pray for the best, but prepare for the worst. So in case na magkaroon pa ng spike ulit, mas magiging handa pa yung ating centralized quarantine facility dahil yung gym ng Rizal High School ay ini-convert na rin para maging isang o karagdagang building para sa ating quarantine facility. Nakita ko yung gawa nila, talagang maganda, maganda yung pagkagawa nila. So marami naman tayong buildings na available, so pipilitin natin na habang bumababa yung bilang ng COVID, mas agresibo din tayo na magpapasok ng mga pasyente sa ating referral center. Alam naman po natin na nung nagkaroon ng spike, talagang may panahon na hindi na natin maipasok sa centralized quarantine facility dahil sa dami ng pasyente. Sa mga nasa quarantine facility natin, kamusta kayo dyan? Manatili kayong malakas. Alam mga staff natin, lalo na yung mga medical professionals natin, napakasipag talaga, napakahusay. Tuloy-tuloy lang yung trabaho nila kahit minsan lagpas na sa talagang totoong trabaho nila, ginagawa po nila yan ng walang reklamo. Kaya thank you sa ating mga medical frontliners. Halos lahat ng medical frontliners natin ay na-vaccinate na rin. So punta po ako sa next topic natin, yung vaccination. Sa ngayon ay na tayo, vaccinate sa first dose nasa more than 66,000. So mga 67, almost 70,000 na rin po yung nabakunahan natin na first dose. Pag sinama po natin yung nasa second dose, ang total vaccines na nagamit na natin ay nasa 83,000. So mga 17,000 ang na second dose na. So karagdagang proteksyon para sa bawat isa. So ngayon, parating pa lang din yung mas maraming supply ng mga bakuna. Gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, hindi naman talaga natin makokontrol kung kailan siya darating sa Pilipinas. Pati yung order ng AstraZeneca, yung order natin na AstraZeneca, 400,000 doses din po yun. Tapos ready rin tayong bumili pa kung sakali man na may supply pa na pwede nating bilhin. So yung 400,000 doses ng AstraZeneca na na-order natin nung ilang buwan na rin yun, hindi rin nila masasabi kung kailan talaga siya darating sa Pilipinas. Yun nga po, global supply chain. Alam ko, yung iba, yung madalas pong manood sa mga live ko, alam niyo, paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Kaya ako naman paulit-ulit din sinasabi kasi may mga iba hindi naman nakakanood
every time. So yung iba baka ngayon pa lang naririnig. So global supply chain, hindi yan kaya kontrolin ng isang mayor, ng isang presidente. Talagang pandaigdigang problema po ito, at yung supply, kung nagka-problema ng supply sa ibang bansa, apektado rin pati yung supply natin dito sa Pilipinas at sa Pasig. So magandang balita naman ay unti-unti dumarating na rin. So nakita natin yung mga dumating galing COVAX facility. Siyempre yung Sinovac, dumating na rin yung ibang supplies. So meron pa naman tayong on hand. Hindi siya ganun karami. So siguro sa loob ng 1 o 2 linggo, paubos na rin yung supply na hawak natin. Pero tingnan natin. By that, kadalasan naman, yung nangyari in the previous weeks, pag paubos na yung supply natin, salamat sa Diyos, may dumarating na bagong supply. No? So, yun lang. Ngayon, tayo, this week, meron tayong binuksan na bagong vaccination site, yung paaralan natin. Generally speaking, maganda po yung nagiging proseso natin. Hindi ganoon katagal yung waiting time. Meron mga nagiging reklamo at pinakikinggan natin yun na talagang pinagtutuunan natin ng pansin yung mga reklamo na yun. Pero siguro sa 100 feedback, more than 90 maganda. So maganda yan. Proud ako sa vaccination team natin. Ngayon yung mga konting problema na minsan humahaba yung pila o minsan nagkaka-problema, inaayos naman, pilit natin inaayos yun kaagad. At sa susunod na mga araw, may kita natin na meron pang karagdagang improvement. May improve pa tayo sa programa natin na vaccination sa ating lungsod. So, yung sa IT system natin, ina-upgrade po yan sa ngayon. Yung registration system, although naayos na rin ang karamihan sa mga problema natin mula nung una tayo nagbukas ng vaccination, gusto natin syempre mag-improve palalo. No? So yung mga nakita nating minor problems, meron tayo, kinausap natin yung developer ng Pasig Pass, ready na pero tinetesting pa. So pwede nating sabihin na nasa beta testing. Una yung registration para sa lahat. No? So kahit hindi natin alam kung kailan darating yung vaccines, hindi natin alam kailan darating yung mas marami pang supply, bubuksan na rin natin yung vaccination registration para sa lahat. Yung vaccination registration natin, actually, simpleng pag-update lang yan ng Pasig Pass mo. So sa Pasig Pass rin gagawin yan through the website. Di ba yung Pasig Pass natin, hindi mo kailangan mag-download ng app, napakadali, accessible sa lahat. So, ganun lang po. So, ang pinaka-importante dito, A4, ready na, pwede na magparehistro ngayon. Update lang ng Pasig, Pero may mga updates tayo na ginawa doon sa IT system natin. Upgrades na ginagawa. So, siguro, tutukan nyo na lang po sa PIO page, sa ating Pasig Public Information Office. Yung verified page po natin, minsan may nagpo-post, pachamba-chamba kung tama o mali, yung mga nakikipost na iba. So kung gusto natin yung talagang accurate na impormasyon na galing sa lokal na pamahalaan mismo, doon lang po tayo sa verified page. Lalo na sa panahon ngayon, may mga yung iba naman talagang good intention, nagkakamali lang sa pag-post, o may mga maliliit na detalye na mali. Pero meron din kasi talagang manluloko. Meron tayong meron tayong nababalitaan pati sa ibang LGU na sinusubukang pagkakitaan yung registration o yung appointments ng vaccination. So para maiwasan po yan, talagang tingnan lang natin yung sa verified pages ng Pasig Public Information Office para maiwasan natin at hindi na tayo maloko ng iba dyan. So sa susunod na mga araw, bago magtapos ang linggo, expect po ninyo na may mga update po sa Pasig PIO page. Yung registration, muli po, bubuksan na natin para sa lahat. Ngayon, pag nag-update na tayo ng profile natin sa Pasig Pass at effectively nakapag-parehistro na tayo sa vaccination natin, wag natin expect na mabilis po itong proseso dahil hindi po ito mabilis. Dahil hindi pa natin hawak yung mga bakuna, Pero at least, malaman na namin kung ilan more or less, naging maayos naman kahit papano yung sa A1, A2, A3 natin. Ngayon po, open natin yung registration, makakatanggap po kayo.
ng reference number starting siguro bukas o hanggang Wednesday, hanggang Wednesday or Thursday at the latest. Mabubuksan na natin at meron ng reference number. So dun based sa reference number, nandun yung date saka yung categorization sa reference number na yun. So at least hawak-hawak nyo na yun. Pero inuulit ko po, hindi po magiging mabilis ito kasi wala po kaming hawak pa na supplies. Ganoon din naman sa ibang LGU. Minsan kino-compare sa ibang LGU. Minsan sinasabi mas mabilis tayo, minsan sinasabi mas mabagal tayo. Pero ang totoo po, maniwala kayo hindi, sabay-sabay lang halos yan. Nauuna lang ilang porsyento, no? Pero